Ito na sa Winnie's Kitchen. Winnie's Kitchen. Ang Winnie's Kitchen po natin ay mula sa kusina ni Daddy. Nasa zoom natin para magluto ng bangus morcon si Marlon Crisostomo. Hello Marlon! Welcome to Hello Win po. Today. Hi! Good morning. Morning. Ikaw ba? So paano ba ito gagawin, be? So, eto na po. Meron na po tayong naka-ready na bangus. Boneless po yung gamit natin ngayon. Okay. So, Sige, be. eto po. Ito po, minarinate na po natin siya. Tinanggal po pala natin yung laman nung bangus na... Bale, finilay mo, ganon. Tinanggalan mo sa balat. Yes po. Tinanggal po natin yung laman. So, minarinate po natin siya sa toyo, kalamansi. Ayun. Mga 1 hour para malasang-malasa. Ako talaga naman. Mabilis lang naman maka-absorb ng mga pampalasa ang isda, lalo na ang bangus. So pagkatapos natin ibabad ang bangus sa toyo kalamansi, anong next? Ang gamit niya ay boneless bangus, tapos binabad sa toyo kalamansi. Probably ba 15 to 30 minutes kasi mabilis lang naman ma-absorb ng isda, lalo na ang mga pampalasa kapag binababad. And with kalamansi, it's still already half cooked na yan. Ngayon ang gagawin ni Marlon ay magigisa ng... Sige Marlon. Buhos na po natin ang sibuyas. Okay. Siyempre, pag nagigisa po kasi ako, inuuna ko yung sibuyas para mauna siya mag-translucent compare sa bawang na nakasanayan natin na medyo nasusunog kaagad. Agad-agad. Okay. And then? So, sunod na po natin yung bawang. Bawang. Sige. So, ito po yung hinimayin na natin na laman ng bangus, ng boneless bangus. So, make sure po talaga na boneless bangus ang gagamitin niyo dahil matinik ang bangus. Alam naman natin yan. Oo nga. Pwede bang ibang bango, ibang isda? Hindi po. Kasi po, ang gamit po kasi natin na pang rolyo doon sa ating morcon, yung mismong skin ng bangus. So, mamumroblema pa tayo kung ibang isda gagamitin natin. Ano yung pang rolyo natin doon sa pinaka-morcon natin. So, talagang bangus lamang ang pwede. O siya. O yes, tapos, po. Iyan na. Ginisa So, na. ito na po. So, meron po tayo dito dahil no mix po ang ating gamit. Wala tayong karne na ginamit dito. So, meron po ako ni-ready dito na squid na nabili na natin na protein para hindi ka na mamumroblema pa. Meron din tayong crab stick. Tapos, meron din hipon na kasama siya. So, konti lang. Okay. Parang pampadagdag lang. Yes po. Ayan. Ang padagdag lasa din. So, imbis na baboy, baka o manok kung gamitin natin, seafoods po ang ginamit natin. Tamang-tama yan ngayong Kwaresma. Bawal ang pork. Yes po. Yes po. Okay, so, tapos? sa ating mga pampalasa naman, meron po tayo dito 3 pirasong kalamansi. Okay. Bigay ng flavor dun sa ating... pantanggal na lansa. Yes po. Ano yan? Garlic powder. Garlic powder. Okay. Black pepper. Black pepper. Paprika. Paprika. O yan. Ang batagdag ng kulay. Okay. Ang gamit po natin dito ay patis. Patis. Hindi asin. Hindi po. Bakit? So, iba po kasi yung lasa ng patis. So, alam naman po natin yan. Tayo mga Pilipino, gusto natin na malasa. Oo, malinamnam. So, na gumamit tayo ng mga ibang patis yung ginagamit natin. Ayun, tama ka naman. Ako rin patis ang pampaalat ko kasi malinamnam, di ba? Meron siyang umami na naiiwan, hindi lang alat. Okay, and then? So, ito na po. After po natin naluto ito, papalamigin lang natin. Papalamigin. Tapos? Yung breadcrumbs po pala, ihahalo din natin. Kasi konti lang para po maging binder ng ating laman. O para hindi siya magkahulog dun sa ating palaman dun sa pagbabalot. Okay. Pagbalot. Sige. So, and then? Next step po tayo. Next step. Uy, ingat ka ha. Baka mamaya maano ka. Okay. Excuse me. Next. So, ito na po yung ating bangus na yung balat.
Oo, yan. O, tapos? Babalot na po natin yung ating pinalamig na laman. So, ito na po siya. Yan, meron na siyang pre-cook. Very good. Okay, babalot natin parang lumpia. Para po siyang morcon talaga na yung regular na morcon. Morcon. Okay. So, imbes na hotdog, gagamit po tayo ng crab sticks, imitation crab stick. Okay. So, para po talaga yung gumagawa ng morcon dito. Yeah. And meron din po tayong boiled egg. Oh, wow. So, talagang tama po sabi nyo na saktong-sakto po ito sa Holy Week. Oo nga. Okay. So, ayan. Binalot po natin yan at tutusukin po natin ng toothpick para po hindi siya lumabas. Okay. And Pati then? po dito sa harap. Oo. So, eto na po yung ating nabalot. Asa na, be? Patingin. Ito Yun po. na. O, yun. O. So, naka-lock po siya ngayon dahil siyempre para hindi po lumabas. Tapos, So, sa anong gagawin pagpipirito, dyan? Piprito natin. pagpipirito po natin, kailangan natin i-rolyo sa harina. Sa harina. Para hindi dumikit. Ganon. So, harina, Okay. then egg wash. Okay. May feb. Yes. Oo. Flour, Then, egg, and breadcrumbs. Wow, parang ang sarap Breadcrumbs. naman. Okay. Wow. Now, for our finished product, meron na din po tayo naka-ready dito. Oh, naku, galing naman ni Daddy Marlon, no? Ready. Ayan na! Eto na po. Wow! Parang ang sarap. Patingin nga nung pagkahiwa mo. Siyempre, dapat makikita Buhain na po natin para makita nung ating mga... yung merong palaman na kani, crab, at saka itlog. Ayan na, parang ang sarap niya, no? Ayun, no? Yes po. Kailan ko kaya matitikman yan? Ayun na nga po, sana. Ayan, oh. Kung pwede lang maiabot sa camera eh. Kaya nga, taga saan ka ba, Marlon? Taga Bulacan lang po ako. Ay, sus Maria. Very good. Alright. Yan na, ang ating bangus morcon. Wow. Wow. Alam mo, ang galing mo, Marlon. Kakaibang putahe. Especially now na nag-aayuno tayo sa karne. Eto, meron na tayong bagong recipe, mga winners. Ang bangus morcon ni Marlon Crisostomo. Wow, sarap. Very good. Marlon, binibenta mo ba yan o pambahay lang? Hindi po eh. Pero kung gusto po nila, sila na po magbenta. Kasi doon po sa ating page, meron po tayo nito. So, sila na po ang bahala kung paano nila i-costing at kung paano nila ibibenta. Paano mo pala yan na-discover, yung recipe na yan? So, ano lang po. Kasi pangkaraniwan kasi ginagamit natin mostly yung beef. Yeah. Beef. Nag-try din po ako sa chicken na okay din naman. Parang galantina. So, sabi ko, why not na gawa natin yung seafood na kakaiba. So, naisip ko, pinag-aralan ko din, how about the bangus? Kasi pag gumagawa ako ng relleno, gumagawa din po kasi ako ng relleno. So, napansin ko kasi, habang sinusundot mo yung bangus, matibay yung kanyang balat. So, doon ko na pagtanto na po pwede pala. So, yun, tinry ko. Then okay naman. Very good. Clap, clap, clap ka dyan, Marlon. Sige, invite mo sila sa iyong page para mas marami pa kaming recipe na matutunan. Go! Yes po. Ini-invite ko po kayo lahat na manood ng Kusina ni Daddy at yung po isang page na Daddy Lon. Pakipollow nyo po. So, pakipollow na lang po for more recipes na matututunan ninyo. Affordable at napaka-easy. Maning-mani para sa inyo ang recipe na ito. Kaya... just follow and like Kusina ni Daddy. Salamat sa iyo, Marlon. Thank you. Salamat po. Yan po si Marlon Crisostomo para sa kanyang original recipe na bangus morcon. Sarap, ang sarap ano, i-try natin lalo na ngayon nangingilin tayo sa baboy. Let's try bangus morcon of Kusina ni Daddy.